Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. Ang ating pong pag-uusapan ay wala na pong iba kung hindi po patungkol dito sa mga kontrobersyal na senador na maaari pong imbestigahan dahil nga po sa koneksyon sa flood control contractors. Ayan. Excuse me po. So ito po yung balita ni Corina Sanchez ng bilyonaryo. Pakinggan po natin. Okay, saka po tayo magbibigay ng reaction. Investigasyon na ang ilang senador na umano'y may koneksyon sa flood control contractors. Partikular dito ang mga tumanggap umano ng campaign donations. Narito ang agenda report ni Hannah T. Sureball na tatalakayin ng Senado ang koneksyon ng ilang senador sa contractors ng flood control projects. Yan ang pagtitiyak ni Senate Minority Leader Tito Soto. Sa kabila kasi na pagiging present ng top 15 firms sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, tila obvious na hindi sila tinanong tungkol sa koneksyon sa mga senador. Assurance ni Soto, posibleng upuan ito ng Senate Committee on Electoral Reforms, lalo na't ilan sa mga kontratista naging campaign donor nila sa eleksyon. Oras na nagtawag ng electoral reforms because based on the bill. Sino ba ngayon? Ando doon ng COMELEC. Hindi maaaring ando ng COMELEC. Hindi maaaring may magtanong niyan. Yeah. Pangalawa, pag hindi man nagkaroon, pagkakaroon tayo pagdating ng budget ng COMELEC. Base sa partial list ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism, 3 senador ang may koneksyon sa mga kontratista. Number 1, si Senate President Cheese Escudero na ang top campaign donor noong 2022, si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centuryways Construction and Development Incorporated. Sumipot si Lubiano sa pagdinig pero hindi siya natanong tungkol dito. Number 2 naman, si Senator Joel Villanueva. Ang kontratistang New San Jose Builders ni dating Housing Secretary Jerry Acuzar ang isa sa top donors niya noong 2022. Si Senador Bongo naman, anak ng owner ng CLTG Builders, habang kapatid ang may-ari ng Alfrego Builders and Supply. Una na ring tinanggi ng 3 mambabatas ang involvement nila sa contracts ng mga nasabing kumpanya. Si Senator Ping Lacson ang mangunguna sa pagtalakay nito na siyang chairman ng Electoral Reforms Committee. Siya rin ang nagpaputok ng porsyentuhan ng mga opisyal sa flood control. Alam mo, aside from being very good PNP chief, chief of police, magaling na investigador ito. Posibleng sumalang din sa Q&A si Senator Mark Villar pagdating ng budget deliberations ng DPWH. Hindi rin kasi siya tinanong tungkol sa role nito sa flood control projects bilang kalihim noong Duterte administration. Tiniyak ni Soto na walang agreement para pagtakpan ang kaugnayan ni Villar sa issue. Wala naman kami ganun. Wala naman, hindi naman nabibring up ewan ko kung mabibring up sa susunod na hearing pa sa ano yan. Pero paggawa ng batas nito, kailangan yung mga nakakaalam dapat tanungin natin. Hindi raw pwedeng hindi balikan ang nangyari sa 2025 budget kung pag-uusapan ang pondo para sa susunod na taon. Lalo na't lumobo ng 1 trillion pesos. Ayan. Bongo, Cheese Escudero, Joel Villanueva at Mark Villar. 4 na senador po ang mga para sa akin hindi posible. Dapat imbestigahan dahil nga po sa kanilang kaugnayan dito po sa mga flood control contractors. Yung 3. Pero si Mark Villar kasi as DPWH secretary noon, talamak na talamak pala ang nakawan sa DPWH, kupitan. Alam ni Digong, alam ni nung BACC, alam ni Greco Belgica. Naglabas pa sila ng mga pangalan ng mga congressman na may kinalaman sa pag-kickback ng pera ng bayan. Pero ang tanong, bakit wala pong naparusahan? Wala pong naipakulong. Puro expose, puro press release, pero wala pong nakasuhan ng mga tauhan ni Digong noon sa DPWH. At hanggang matapos ang kanyang termino, wala pong naging hustisya ang ating budget, ang ating kaban ng bayan na
talaga namang kumbaga sa isang bagay, talagang niyurakan, winasak, inubos ang kaperahan ng bayan. 'Di ba? Binaon pa tayo sa utang ni Digong. Kaya ngayon, 2022 election, merong Joel Villanueva na tumanggap ng 20 million. Merong Chis Escudero na ngayon Senate President, tumanggap naman ng 30 million. Merong etong si Bongo. 'Di ba? Kapatid at tatay. May-ari ng construction firm na nakakakuha ng maraming project sa Davao. 'Di ba? Alam niyo po, itong tatlong senador na ito, Bongo, Joel Villanueva at Chis Escudero. After 2022 election, yung mga construction firm na nagbigay sa kanila ng pondo, yung kay Bongo, yung sa tatay niya, ang dami pong proyekto na nakuha sa Davao. Kung mapapansin po ninyo, lahat sila umangat ang mga project. Yung sa Centerways kay Lubiano, umangat ang mga project, dumami. From 2021 na konti lang, pagdating ng 2022, dumami na, ang dami na. Tapos dito sa sa pamilya ni Bongo, sa tatay niya, sa kapatid niya, ang dami din pong project na nakuha pagkatapos ng 2022. Tapos ito pa, panahon ng 2017, 2018, 2019, ang dami ding project na nakuha. Kumbaga dito kay Bongo, yung CLTG, hindi po may tatanggi, CLTG, Christopher Lawrence Tesorogo. Pinangalan na siguro sa tatay. Tatay lang niya ang sinabing may-ari. Pero, di ba? CLTG, acronym, Christopher Lawrence Tesorogo. Di ba? Si Joel Villanueva, di ba? Nakatanggap din ng halaga ng pera diyan sa isang contractor, di ba? Tignan din kung maayos ang mga gawa niyan, maayos ba ang mga proyekto niyan, okay ba ang ang kanilang ginawang mga flood control projects, ang kanila bang mga ginawang proyekto hindi ba substandard? Etong malupit dito kay Mark Villar. Ilang taon siyang naging DPWH secretary. Kung titignan mo yung kanyang FB page noon, kung maalala ninyo, parang maraming aksyon. Kung maalala po ninyo, sabi ni Mark Villar, tatapusin niya ang problema sa EDSA. Teka, tapos na yung termino mo as DPWH Secretary, senador ka na ngayon. May traffic pa din sa EDSA. Ito ngayon ang isang malaking hamon. Dito, kay Marcoleta. Paano niya ngayon iimbestigahan ang kanyang mga kasamang senador at yung isa, Senate President pa? Paano yan? Diba? Ayan po ang isang malaking katanungan dito. Yan po ang isang malaking problema dito. Nakita na natin, per hearing, nandun si Lubiano. Pakuya-kuya-kuy lang. Si Sara Diskaya, parang hihimatayin na sa nerbyo sa mga tanungan ng mga senador. Pero si Lubiano, parang chill-chill lang. Parang, hindi ako kaya tanungin yan. Senate President! Ang aking binigyan ng pondo noong nakaraang eleksyon. 'Di ba? Si Bongo naman, kakala mo santong parang alam niya sa totoo lang si Bongo pwede nang gawin tong ika-canonize na santo, Saint Bongo na. Patron saint ng mga construction firm. Sa kanya na magdadasal. Sacred cow to. Napakarami po nitong nakuhang project at partner pa ang mga Diskaya. Sa totoo lang, tingin ko hindi na yung mga tawag dito, yung hindi na pwede yung mga pungsi-pungsoy. Parang di ako naniniwala dyan Maniwala pa ako, si Bongo gawin nilang santo ng mga flood control program, flood control projects, at flood control contractors. Yung bago kayo makakuha ng proyekto, magdasal muna kayo kay Saint Bongo. Kasi parang santo Parang alam mo yung
Virgin na virgin, walang kasalanan, walang ginawa. Yung hindi man lang nakagawa ng kasalanan sa tanang buhay niya. Delikadesa daw ang kanyang puhunan. Ang pangalan daw niya ay kanyang iniingatan at yan daw po ang kanyang naging puhunan sa politika. Aba, kung may delikadesa ka, ikaw na mismo ang, di ba, ano mo na yung sarili mo, teka, involve yung family ko dito sa Diskaya. Di ba, ba't hindi man lang maimbestigahan niya ni Marcoleta? Di ba, kaya nga po, ako, sabi ko nga sa inyo, hindi na ako naniniwala dyan sa Senate hearing. Kahit doon sa Congress hearing, kahit na sa Congress hearing, talagang pinupush nila na mapalutang si Saldico, di ba? Mapapunta si Magalong. Kahit na ganyan, para sa akin, waste of time na rin yan. Kasi napakahirap pong imbestigahan ng kasama mo sa plenaryo. Kongreso, kasama nilang kongresista. Di ba? Parang mahirap imbestigahan. Mga senador, lalo na sa mga senador, 'di ba? 24 lang sila, 4 yung involved sa maanumalyang flood control projects, mga questionable na pagtanggap ng pondo. 'Di ba? Mga kung tutuusin, ito talaga tama na. Kasi ang ating Pangulong Bongbong Marcos magtatalaga ng independent body para po magkaroon ng maayos na investigasyon at hindi bias. Yun ang tama. Diba? Sana yan nga po talaga ang mangyari dito po sa mga issue ng flood control projects dito sa ating bansa. So, yun lamang po. Sana malaman natin kung ano talaga katotohanan, sinong kurakot, sinong kontraktor ang malaki ang kinita pero substandard ang mga ginawa. Maparusahan lahat, maipakulong. Si PBBM lang po ang naglakas loob na presidente na banggain ang mga kurakot sa DPWH. Yan po ang katotohanan yan. Siya lang ang naghayag. Kung siya may pinoprotektahan, hindi niya ito gagawin. Hindi katulad nung panahon ni Digong. 2017 pa lang, kakaupo pa lang bilang presidente, alam niya ng talamak ang korupsyon sa DPWH. Pero wala po siyang pinarusahan kahit isa sa kanyang mga tauhan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama niyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.